programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Wala po kami sa tabi ni Sir Pepe nung nangyari po yun. Pasok po kasi namin, ang nag-revive po kay Lolo ay si Tito Carlos po. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Biyernes sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga natuluyan itong si Don Pepe, subalit ay nakumatos nga ito. At dito naman na nagtataka itong sina Giselle na kung papaano daw nangyari iyon na nag-cardiac arrest itong kanyang ama. At dito na sinabi ni Doc Lindon kay Giselle na wala daw sila sa tabi ni Don Pepe nang nangyari itong cardiac arrest. At dagdag pa dito ni Annalyn na naabutan na lamang daw nila itong si Doc Carlos na nag-revive dito kay Don Pepe. Kaya napaisip na naman itong si Giselle na baka may kinalaman talaga itong si Carlos Benitez na kung bakit biglaan na nag-cardiac arrest ang kanyang papa. Samantala, takot naman itong si Zoe na dinala dito sa presinto dahil pinakuhanan na nga ni Giselle ng fingerprint itong si Zoe dahil alam niya na baka may kinalaman din itong si Zoe sa nangyaring kidnapping dito kay Don Pepe dahil alam niya na kung papaano pagtakpan ni Zoe noon itong kanyang ina sa nangyaring aksidente dito kay RJ na nagawa nga daw itago ni Zoe itong hard drive na nakapaloob ang CCTV footage kung saan itong si Moira ang nagtulak kay RJ. Kaya walang imposible na pwede rin niyang pagtakpan itong kanyang ina. At malakas talaga ang kutob dito ni Giselle na kapag may kinalaman itong si Moira ay may kinalaman din itong si Zoe. Kaya hindi na nga malaman ni Zoe kung ano ang kanyang gagawin nang sinabi niya dito sa kanyang ina na makukuhanan talaga siya ng fingerprint dahil hawak niya itong mga medical supplies na ginamit niya dito kay Don Pepe at pati itong si Carlos may fingerprint din siya na nakaloob doon. At dito nagalit itong si Moira na kung bakit ngayon lang daw sinabi ni Zoe sa kanya na nasa loob na nga sila ng presinto at papaano pa magawa ng paraan ni Moira na maabsuelto itong si Zoe sa mga akusasyon. Samantala, nagpasya na nga itong si RJ at Giselle na kinakailangang malipat ng ospital itong si Don Pepe dito sa Apex dahil alam niya na mas mababantayan niya ng husto itong kanyang ama at maglalagay din daw siya ng mga security dito sa kwarto kung saan kumatos itong si Don Pepe at gagawin nga lahat ni Giselle hindi lang mawala ang kanyang ama dahil yun na lang ang tangi niyang pamilya na maaasahan ngayon dahil wala naman daw siyang anak at asawa. At dito naman na sinabi ni RJ kay Giselle na wag daw mag-alala dahil nandyan daw siya at ang kanyang mga anak. Subalit hindi kumbinsido itong si Giselle na talagang makakatulong itong si Zoe sa kanya. Kaya naman, gulat na gulat nga itong si Zoe na sabihin dito ni Giselle na kinakailangan makuha na ng fingerprint ito. Samantala, tila nababaliw na rin itong si Zoe sa kakaisip ng kanyang konsensya na kapag nawala nga itong si Don Pepe ay tiyak masisisi siya nito at malaking kasalanan ang kanyang nagawa. Kaya nang nagdadrive nga itong si Zoe ay hindi niya sinasadya na may mabunggo siya dahil sa inakala na itong si Don Pepe ang patawid doon. Kaya naman nagulat ito. Baka hindi magtagal ay mababaliw itong si Zoe hanggang siya na nga ang aamin sa kanyang ginawang aksidente dito kay Don Pepe. At yun pala ang dahilan na kung bakit na cardiac arrest itong si Don Pepe dahil tinanggal pala ni Carlos itong oxygen sa kanyang ulo. At nagising na pala itong si Don Pepe nang kausapin nga ito ni Carlos. Kaya dito naman yan masasabi siguro ni Don Pepe kay RJ at kay Giselle na mag-ingat kay Carlos dahil traitor ito at gusto siyang paslangin. Yan ang ating patuloy na pakabangan mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.